Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion reaction itong article sa Inquirer.net. Title, Teodoro unfazed by possible China entry ban by Priam Nepomuceno, July 5. So, kahapon ay publish. Kagaya ba yung nangyari kay ex-Senator Tolentino, hindi siya pinapasok sa mainland China, Hong Kong, Macau. Baka ito rin ang mangyari kay Defense Secretary Teodoro. Department of Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. said he will not mind if he will be barred from entering China and its territories, similar to what happened to former Senator Tolentino. Ito ang kanyang payag. Wala naman akong pakialam kung gawin nila sa akin yun, sabi niya sa reporter sa Camp Aguinaldo, Quezon City. Teodoro said it is the prerogative of any country without explanation to allow or deny anybody from entering its territory. Nasa kanila naman yon, di ba? It's up to them, sabi niya. China barred Tolentino from entering its territories for his egregious conduct on China-related issues. Tolentino, who served as chairperson of a special committee on maritime and admiralty zones, authored 2 bills that further highlighted the Philippines' right to its maritime zone. So, may napirmahan ng batas ng Pangulo, yung Philippine Maritime Zones Act and Philippine Archipelagic Salience Act last year, marking a pivotal moment in fortifying maritime sovereignty and securing national interest, especially in the West Philippine Sea. Okay, so, ang take ko dyan is, yes, ipaglaban natin ang ating mga teritoryo. So, maganda yung mga batas na naipapasa. Kaya lang, ang nakikita kong problema, yung masyadong dumikit ang ating foreign policy sa US. Itong mga neighboring ASEAN countries natin, meron din silang sigalot sa China tungkol sa mga teritorya o isla sa South China Sea. Kaya lang, na-maintain nila yung relationship nila with China, kaya yung investments ng China buhos pa rin sa mga ASEAN countries. Samantalang sa atin, halos wala na, minimal na ang Chinese investors sa Pilipinas. Dahil nga sa sigalot sa West Philippine Sea or South China Sea na lalong uminit dahil pinapapasok natin ang US bases, US presence sa Pilipinas sa pamamagitan ng siyam na EDCA sites. Pinapasok na natin ang US missile system dito sa Pilipinas. Yung balita o proposal na ang US Congress nagsingit ng pundo for 2026 para sa proposal na magtatayo ng US ammunitions manufacturing plant dito sa Pilipinas, specifically sa Subic. At sabi ng Defense Secretary Teodoro, wala pa man daw formal na proposal na nakabot sa kanila, but he is open to such proposal. So, hindi ako anti-US. Ang ating Constitution nagsaad na we must be friends to all, enemy to no one. Kaya, ang maganda sana yung kaibiganin natin lahat. Kasi, yun ang nasa Constitution. Friends to all. Ngayon, sa
foreign policy na masyado na tayong dumikit sa US, na-alienate natin ang China. Kaya ito na ngayon nangyayari. So, I believe, baliwala sa kay ex-Senator Tolentino na hindi siya papasukin. Sabi niya, it's a badge of honor. Yes, I agree. So, I believe, walang epekto kay Secretary Teodoro pag hindi siya papasukin sa China. So what? Kaya lang ang problema ang China is our number 1 trading partner. So paano pa tayo talong-talo tayo? May nabasa akong post kahapon. Kinompare yung mga investments ng China sa neighboring countries natin. Halos kakapiranggot sa atin. Ang malaki is Vietnam, Malaysia, Singapore. Malaki ang investments ng Chinese sa mga bansa nito. Sa atin, halos napakaliit. Plus yung tourism. Dati, panahon ni PRRD, I think 2019 bago nagka-pandemic, 1.7 million Chinese tourists ang bumisita sa atin. That's a lot of money. Ngayon, 2024 ata, 300,000 Chinese tourists lang ating na-attract. So, bakit nagkakaganon? Kasi nga, may tension sa relationship. So, depende na sa style o ano ng president. Inaakusan nila Duterte masyadong pro-China. Ang sabi naman ni Rob Rances, sino ba talaga ang pro-Pilipino? Panahon ni PRRD, ang kanya is wala siyang kinalaban, independent foreign policy siya. So wala tayong sigalot kahit kanino man. Hindi tayo masyadong dumikit sa US. But hindi naman tayo kumalas. Maintain pa rin yung relasyon. Hindi nga lang dumikit. O ngayong administration ito, dumikit masyado, yun na nadagdagan ang mga US bases, pumasok ang mga missiles. Ngayon, baka matuloy pa papasok yung US ammunition manufacturing plant. So, sinong delikado? Di ba tayo, mga Pilipino? So, sino ngayon ang pro-Pilipino? Ang Duterte administration o ang administrasyon ito? Nasa atin na po ang paghusga. To me, mas maganda pa rin yung foreign policy ng Duterte administration. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo ng mas maayos na tirahan ang Tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Karon nindot na gid kayo ang ilang atop. Nakaatop na gid sila, napulian na tong ilang yero nga 15 na katuig. Karon maayo na gid. Una-una, magpasalamat ko sa Ginoo nga naikuan og sa nagtabang og sin kay nailisa na gid among sin nga dinagid mi maulanan. Pa nga magpadayon ang ilang pagtabang, daghan pa ang hinahanglan. Salamat nga 10 years na ning among balay. Oo. Ang akong anak dayon duha na kabuok. Dayon nga naman nga tungod aning kuan dugay na kaayo bago pa mo nakaatop og bago. Alang kay kanang kuan kung naatay kwarta, igo man ipalit og pagkaon. Oo. Nya. Mora. O di yun makapalit og bago nga sin. Salamat kay sa naghatag. Pila day ka buok imong anak? Duha na. Duha imong anak. Oo, so tanan na sila ga eskwela. Oo, tanan na sila ga eskwela. Oo. So, salamat kayo. Oo, sige, salamat pud kay.
Oo. Nindot na gid kayo nga tan-awon ug salamat kayo sa Ginoo ug sa nagtabang ani labi na sa nag-sponsor. Salamat kayo sa Ginoo sa pagtabang sa among mga katribo nga tanan. Salamat and God bless us.